Good morning kay sa aking ano tawag ito, batchmate sa Rizal Elementary School, Bacolod City, Negros Occidental, Attorney Joel Cabalatungan. Good morning din sa dating Yusek Ed Manyalak at sa iba pa na mga nagtatanong, ano nga ba ang tunay na status ngayon sa Comelec? Utong? Question mark yun, ha? Ni Mr. Juror Sixto Kikilatis Lagare sa kanyang pagtakbo bilang senador upang maitama, baklasin ang hukuman trial by palakasan, kunin ang batas sa kamay ng kulto kawatan sa buong pamahalaan na siya nagpapahirap sa buhay natin pong 99.9% sa perang Pilipino at ilagay kung saan nararapat sa mga kamay ng mga soberanong Pilipino. Alinsunod po yan sa prinsipyo, kalakaran, patakaran sa bansang demokratiko. Demokrasya tayo hindi po ba? Malinaw nakasaad sa ating saligang batas that Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Unfortunately, huwag po ating demokrasya Kaya ang nangyari tuloy, ano po yon? Mineral po. Pass mo na. Thank you. Ang nangyari tuloy, ay lagay sa kamay ng mga ating tagapagsilbi na sa pamahalaan ng batas. Sila nagdidikta kung ano ang due process of law. Well, anyway, pag-uusapan po natin ngayon ay estado ng aking pong certificate of candidacy para senador sa halalan 2025. Ito na naman ang Comelec, walang kasawa-sawa, walang kadala-dala. Ano po? Gusto na naman ako ideklarang nuisance candidate. Nuisance candidate sapagkat unang-una daw, ang nakatwiran, ako daw ay gumagamit ng mga profound and possible offensive word. Possible pa lang Possible pa lang. Hindi nga na pinatunayan kung talagang offensive word yung ginamit ko. Ano ba yun? Yung pong nag-privilege speech ako pagkatapos na mag-file ng COC. At ang sabi ko, hey, good morning! Good morning mga kapwa ko! It's a perang Pilipino. Offensive daw yun. At ang sabi ko pang ginamit ko dagukan. Kasi kung hindi mo na nadagukan itong Comelec na binababoy ang ating saligang batas, nagdagdag bawas sila sa saligang batas Diba? Dinagdagan nila ang nakapangyarihan na madeklarang nuisance kahit wala sa saligang batas. Aminado sila ron ito pa isa system. Aminado sila. Bagaman ang mga soberanong mamamayan na nakwalipikado ay may karapatan talaga sa saligang batas na kumandidato. Pero teka muna, sabi nila, parang ina-abdicate naman namin ang amin pong mandato na makapaglapag ng honest, orderly, clean election kung hindi namin sila pipigilan tumakbo. Pambirang patis above the law, feeling nila anong karapatan nila? Hindi nga sila, wala nga sila karapatan gumawa ng batas so ang ginagawa nila, yung existing na saligang batas pa man din, binababoy, pinipilipit. Bakit ka mo? Alala ko tuloy yung empleyado doon sa Makati, sa Business Permit Division. Nagreklamo yung isang babae ng nanay niya nung kumukuha ng business permit. Ala naman problema. Ginawa nila ng problema. Kasi ang utak ng mga kurakot sa buong pamahalaan, walang problema, bigyan mo ng problema para umariglo. Kwarta. Di ba?
Ganon din ang utos ni Digonggong sa kanyang mga pulis at sa kanyang mga tirador, riding in tandem. Diba? Well, hindi niya naman kinausap yung mga riding in tandem, yung mga pulis lang, at yung mga pulis naman nagparating doon. Diba? Anong sabi niya? Pag manlaban, patayin nyo. Tanong ng pulis, paano sa require lumaban? Palabanin nyo. Magmakaawa pa kayo kung gusto nyo. Parang awa mo na. Manlaban ka na para mapatay ka namin. Yun din ang estilong bulok dyan sa Comelec. Wala po ang batayan sa saligang batas, sa mga umiiral na batas, at maging sa Omnibus Election Code. Ano ba ang sinabi nila? Una, yun nga. Conduct ang becoming daw ako dahil gumagamit ako ng mga katagang kaungasan, mag-asawang sampal, dagukan, at kung ano-ano pang bla bla bla, no ha? Makikita naman niya, may ebidensya. At pangalawan ng dahilan, wala daw akong partido politika. O baka naman kanila, nang-intriga pa, ha? O baka naman walang partido politika na gustong tumanggap sa kanya. Kaya, antimano, wala siyang na-adapt na plataforma di gobyerno ng partido. Ganun na, pambihira papaliwanag natin yan. Sinasabi ng Korte Suprema sa kanila, sa desisyon ng nakapaloob sa GR 258435, noong June 2022, follow-up ito kasi nagdesisyon na ng 2019 ng Korte Suprema, binastos ng Comelec, hindi na sinunod. So, sabi ng Korte Suprema, yung mga unaffiliated, no money, no partido, hindi nyo po pwedeng gamitin dahilan yan para sagkaan ang soberanong Pilipino na kumandidato. Kapag siya ay pasok sa mga requisitos na nire-require ng atin pong saligang batas patungkol sa Republican system of government po natin. Yan ha? Kaya talagang pinagdikdikan niya ng Korte Suprema, hindi lang isang beses, twice. Talagang pasaway itong mga Comelec. Magkano kaya kinikita nila rin, mga Comelec kutong? Magkano kinikita nyo? Huwag kayong paabar-abar, ha? Ang inyong bagman, nag-squel na sa amin, Doon, sa may Aberdeen Court. Dali mo na. Ano bang sinasabi ng Korte Suprema na Republican system of government natin? So ito po'y makikita doon po sa Artikulo 6, Section 3 ng Legislative Branch. Ayusin ko muna ito. Bakit? Hindi maayos, yan. Ayos na. Cheers. Cheers, cheers, cheers. Basa. The Legislative Department. Section, Article 6 ba ito? Section 3. No person shall be senator unless he is a natural citizen of the Philippines. Natural born citizen of the Philippines, and on the day of the election is at least 35 years of age, able to read and write, registered voter and resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. Yan po malinaw na sinasabi ng ating saligang batas. Ito yung tinutukoy ng Korte Suprema, na Republican system of government. At syempre, hindi lang po ito nakaukit sa 1987 Constitution na binabasa natin ngayon lang, bagkos. Doon pa po sa 1935 Constitution, ito na rin yun Diba? Maging nung panahon ng diktador na si Apo Marcos, na gumawa ng 1973 Constitution, ito na rin po yun. Pansinin po ninyo. Noong panahon ni Marcos,
Ha? Sa gitna ng kanyang pagka-utak diktador, meron bang dineklarang nuisance candidate? Wala po, di ba? Wala eh. Bakit? Respetado ni Pangulong Marcos pa rin kahit papano ang demokrasya. Ang batas. Saligang batas. Ano po? Sa ilalim siyempre ng demokratikong proseso. Last time nga na tumakbo si Marcos eh. Hindi yung kay Cory Aquino kundi yung pangalawang sa re-election niya. 11 ang kalaban niya. Hindi lang natin alam kung kumbaga ang marami doon ay talagang planted para may kalaban lang siya or what, pero 11. At maging si Cory Aquino doon sa snap election, hindi niya diniklarang nuisance alin kung itong kumilik na ngayon ang nandoon, baka sinabi na hindi ka pwedeng tumakbo, you are just making a mockery of the election process and put it in disrepute. Sapagkat huwag ka lang plain housewife ka lang paano ka maging pangulo? Wala kang karanasan, maging kagawad o kaya barangay tanod man lang. So you are just putting the election process in disrepute, making a mockery of the election process. Ang dami ng palusot Well anyways, so ito pong ating maging balikan na natin yung Republican system of government. Maging sa Omnibus Election Code, nakasaan po mga probisong ito. Pero pagdating sa section ba o section 69, ng Omnibus Election Code, nakalagay dito, nuisance candidates, the commission may motu proprio or upon a verified petition of an interested party refuse to give due course to or cancel a certificate of candidacy if it is shown that said certificate has been filed to put the election process in mockery or disrepute or to cause confusion among voters by the similarity of the names of the registered candidates or by other circumstances or acts which clearly demonstrate that the candidate has no bona fide or bona fide intention to run for the office for which the certificate of candidacy has been filed, and thus prevent a faithful determination of the true will of the electorate. Right? So, number 1, kung yung kandidato ay ilalagay niya lamang sa katawa-tawang sitwasyon ang proseso ng halalan at para maging hindi na ito kapanipaniwala, nuisance candidate. Alam niyo po, ang klasiko ehemplo ng nuisance per se ay yung nangyari kahapon sa hearing na House of Representatives. May abogada na dumapo roon. At siya ay ayaw manumpa. Siyempre, pag ikaw ay guest o kaya ikaw ay resource person o ikaw ay testigo, kailangan mo manumpa. Na lahat ng sasabihin mo ay katotohanan at walang iba kundi katotohanan, pawang katotohanan lamang. Ayaw niya. Ala BP Sara D. Duterte. So, tinanong siya, bakit ayaw mo manumpa? Sabi niya, hindi naman ako imbitado rito. Hindi ako resource person, hindi ako testigo. Ba't ka nandito? Pinadala ako ni BP Sara Duterte. Asan ang iyong kasulatan? Asan ang iyong imbitasyon? Wala. Wala siyang otoridad. So, ibig sabihin, lahat ng House rules para sa committee hearing, para ikaw ay maging lehitimo, nakasapi, kasali, wala siya. Yun ang nuisance. Hey, kumilikotong! Dapat matuto kayo ng leksyon dito. Hindi po pwede kung ano lang ang gusto nyo, ay siyang mangyayari. Hindi po pwede yun.
Wala sa hulog po yun. Well, anyway, klaro po na ang tinutukoy dito, kaya hindi na binigyan hindi na binigyan ng pakahulugan. No, dito sa section 39, kung sino yung mga nuisance candidate, bukod sa pagsasabi na yung mga making a mockery of the election process and put it in disrepute, ang tinutukoy dito, yung nakapaloob sa ating saligang batas, sa Artikulo 6, Section 3. Diba? Pag ikaw ay hindi pasok doon sa, hindi ka naman natural born, wala ka sa 7 gulang, hindi ka naman butante, hindi ka marunong bumasa at sumulat, wala kang residential kwan dito dahil doon ka nakatira sa mahabang panahon sa Hong Kong, lagay mo na, sa ibang bansa, o sa loob na nakalipas sa 2 taon, ni anino mo hindi nakita sa Pilipinas, anti-mano nuisance ka. Hindi yung, sasabihin nila, gumagamit ka ng profound words, phrases, o kaya ay posible na mga offensive phrases, kaungasan, dagukan, bla bla bla, mag-asawang sampal. Wala pong batayan yan eh. Walang batayan sa saligang batas, sa mga umiiral na batas, at maging sa Omnibus Election Code. Wala po eh. Diba? Ang pangalawa nilang rason, ako daw walang partido, abay, giniit na mismo ng Korte Suprema eh. At ang sabi ng Korte Suprema sa nabanggit ko nga na GR number, ulitin ko, 258435, binigyan din ng Korte Suprema, diba? Ang kawalan o ang hindi ay mga kilala, ang mga walang affiliation sa anumang partido, aba hindi mo po pwedeng gamitin ang dahilan niya para ideklarang nuisance candidate ang kumakandidato. Sapagkat walang batayan nga sa saligang batas eh. So lahat dapat nagagawin ng taga-Comelec, abay, dapat may batayan sa saligang batas. Numero 1, pagka meron halimbawang umiiral na batas, na wala din namang DNA doon sa saligang batas, walang pinaghugutan, gawa-gawa lang ng Kongreso, unconstitutional po yun. Hindi po nila po pwedeng gamitin laban sa kumakandidatong kwalipikado naman sa basic requirement ng ating Republican system of government. Di po ba? So, ang pangatlo po nilang dahilan, no? Yung pangatlo pa ba? Yun nga po yung beto nilang mockery of election. Na binigyan nila ng sarili nilang interpretasyon. Ang taga-Comelec ba mayroong karapatan na gumawa ng batas? Wala po eh. Ni katiting, hindi po sila binigyan ng mandato na gumawa ng batas. Kung tanging Kongreso lamang po ang merong karapatan. At siyempre, ang tagapag-interpreta kung ano ang ibig sabihin ng saligang batas, Korte Suprema. At malinaw po ang salita ng Korte Suprema rito, doon sa GR 258435. Sabi nila, ito ay kaso ng Marquez versus Comelec. Nauna ng dinisisyonan ng Korte Suprema noong 2019, September 3, 2019. Pero, pasaway talaga, matitigas ang ulo ng Comelec eh. Hindi sila siguro magkakakwarta kung ipatupad nila ng tama ang batas. Para sila yung business permit division ng Makati. Pag walang problema, bigyan mo ng problema para umareglo. Para sila si Duterte. Pag ayaw lumaban, palabanin mo para mapatay mo. Ayun ang utak. Kriminal, utak kawatan. Na klase ng pag-iisip o klase ng tao. So sinabi po rito, binigyan din ng Korte Suprema. Further, declaring one a nuisance candidate simply because he or she is not known to the entire country reduces the electoral process, a sacred instrument of democracy, to a mere popularity contest. The matter of the candidate being known or unknown should not be taken against that candidate.
but is best left to the electorate. Tama? In other words, sinasabi ng COMELEC dito, sa sinasabi ng Korte Suprema, and by the way, ito po ay unbanked decision at unanimous. Ito po sinasabi ko na sampal sa mga taga-COMELEC. Mag-asawang sampal. Na wala naman kayo karapatan eh. Pag kwalipikado, ang kandidato, patakbuhin nyo. Diba? Dahil ang may karapatan lamang na ideklara ang kandidato na itsapwera sa gobyerno ay yung mga botante. Sila ang magdidesisyon. Sa isang bahagi pa nga ng desisyon ng Korte Suprema, sinasabi, diba? Hindi lang yung kandidato ang inyong biniktima o nilabag ang karapatan, pati yung mga botante na di sinsana ay makapamimili doon sa mga dineklara niyong nuisance candidate. Kung siya ba ay merong kumbaga ay plataforma di gobyerno, panukala, lalo na kung senador.